What if ang mga bagay na ginagawa natin sa kasalukuyan ay mga bagay na walang bigat, walang saysay, o lubhang walang halaga? What a waste of time, energy, and resources. So sa araw na ito, ang ating mentoring ay pinamagatan ko siyang pakikipaghabulan sa hangin. So that title itself tell us na parang walang nagsasayang ka lang ng panahon, ng energy mo, o ng kakayahan mo, talento mo, kung hahabulin mo ang hangin. It's so impossible na makapture mo ang hangin. So, chapter 4 po ng Ecclesiastes talk about life. Yung everyday life po natin, pagkamal ng salapi, relationship, and even position. So, let us study some of the words or some of the verses na nakasulat po dito. Sa verse 4, ang sabi po niya, nang magkagayoy, nakita ko ang lahat ng pagpabagod, lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmula sa pagkaingit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan, pakikipaghabulan sa angin. Sa madaling salita, nagpapakabagod tayo, kumikita tayo, pero sometimes and many times people has wrong motivation or wrong motive sa kanilang mga puso. Many times, sabi ng salita ng Diyos na nabasa po natin, nagmumula ito sa pagkainggit. And many of us came to abroad dahil nainggit tayo sa mga naunang nag-abroad sa atin, na lumaki ang bahay, etc. etc. Pero sabi niya, kung ito yung motivasyon po natin, ito po'y pakikipaghabulan sa langit. Kaya nga po, number 1, we should have the right motivation and purpose para maging tama po yung ating ginagawa sa ating buhay. Or yung pagkakamal ng salapi o pagkita ng salapi. Dahil kung ang harin po natin ay ang malampasan lamang at nagmula ito sa motibasyon na inggit ka lamang, wala pong kapupuntahan yan. If your very reason to earn para mahigitan ang lahat, hindi ka magiging masaya. Dahil laging may mas mayaman, mas magaling, mas mataas ang katayuan kaysa sa'yo. Ang resulta nito ay inggit, mapapagod ka lamang, at mawawalan ka ng kapayapaan because of that wrong motivation and purpose in life. You might achieve that, but for what? Sabi nga ng talata ng salita ng Diyos sa mga ngaral 4:8, ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho, wala rin siyang kasiyahan. Hindi niya itinatanong sa sarili niya kung kanino mauwi ang kanyang pinagpaguran. That's the purpose po. Ano yung purpose nito? Ito man ay walang kabuluhan, isang miserabling pamumuhay. This is also chasing after the wind o paghabulan sa hangin. Number 2 is we should seek peace and contentment rather having the desire of excess earning. We should seek peace and contentment, not excess desire or to have an excess desires to earn or i-overwork mo yung sarili mo. Kaya nga napakaganda po ng verse 6 ng Ecclesiastes chapter 4. Mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa 2 dakot na puno ng pagpapagod, pakikipaghabulan lamang sa hangin. So, you'd rather seek peace and contentment rather overworking yourself. Ninanakawan mo yung sarili mo sa kasiyahan, contentment dahil sa paghahabol sa mga maling bagay-bagay sa mundo ito. Kailangan may panahon ka sa mas importanteng bagay. Katulad ng oras sa Diyos, ay spiritual growth mo, oras sa sarili mong kapakanan, oras sa pamilya. You can be successful with your financial, but losing your time with your family, you are not really a successful. O masasabi mo natin successful. It takes a lot of sacrifice having your family with you, but it's worth every second na kasama mo sila. Maraming mga tao sa kapanahunan po natin, they spend more time to their job at hindi po sila nag-spend ng quality time sa kanilang mga anak dahil sa sobrang busy na po sila. Kaya nga, you'd rather seek peace and contentment than overworking yourself. Number 3 po, na tinuturo po sa atin, the goal is glorifying God, not personal glorification.
So sabi po ng talatang ito ng verse 16 ng chapter 4, walang wakas sa lahat ng mga tao na kanyang pinapangunahan. Gayunman silang darating pagkatapos ay hindi magagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. So ano po sinasabi po natin? Na dito sa talatang ito, ang konteksto po ng verse 16 na ito, may mga hari o man nangunguna na hindi po sila nag-iwan ng magandang ginawa sa kanilang buhay, kaya hindi na sila maaalala o walang papuri silang maririnig sa mga susunod po na papalit po sa kanila. This is about how would you like to be remembered, na tinatawag nga po natin, what legacy you will leave, sabi nga natin. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain, umiinom man, anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikalalwalhati ng ating Diyos. Kung pansariling kasikatan o yung mga viral moment lamang ang hinahanap natin o palakpak ng tao ang hinahanap, short-lived lang yan. Maraming sa mga artista, sikat na personality ang nakalimutan na dahil hindi sila nag-iwan ng magandang alaala. Viral moment lang ang kanilang ginagawa at wala itong impact sa henerasyong kanilang iniwan. But those who have served God will always be remembered not by man, but by God. Kaya kapatid, huwag kang makipaghabulan sa hangin. Sayang lang.